Sinabi ng Amerika na ang agreement nito sa Iran ay tapos na. Pero iba na ang sinasabi ngayon ng Iran. Nagtagpo ang Vice President ng Amerika at kinatawan ng Iran sa Switzerland. Matapos ang 48 hours, may claim agad si J.D. Vance sabay pag-uwi nito sa Amerika na nakamit nila ang diplomatic victory laban sa Iran. Pero lumantad ang kampo ng Iran sa Islamabad, Pakistan, pero lahat ng claim ni J.D. Vance ay pinasisinungalingan. Anong mga bagay ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Ngayon ay June 25, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay may kaugnayan sa sigalot sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Marahil ay isa ka sa mga nakasubaybay sa pangyayari sa pagitan ng mga bansang ito na nagkaroon na sila ng agreement. At ito na nga mga kaibigan, nagpatuloy pa ang kanilang pag-uusap na isinagawa sa Switzerland. Humarap mismo ang Vice President ng Amerika na sa J.D. Vance at kinatawan ng Iran. Ang pag-uusap na ito ay bahagi ng sinasabing 6-day ceasefire ng Amerika at ng Iran at kasama rin sa kanilang kasunduan ay ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pangako ng Iran na hindi na sila magsasagawa ng nuclear weapon. Pero hanggang ngayon mga kaibigan ay wala pang sinasabi ang Iran kung ano ang kanilang gagawin sa kanilang uranium enrichment. Pero ito pala ang katotohanan. Ito mga kaibigan, nito lamang nakaraang araw, nagtagpo si J.D. Vance at kinatawan ng Iran sa Switzerland. At umuwi ito ng Amerika matapos ang 48 hours at sinabi nito, dala nito ang isang napakalaking diplomatic victory laban sa Iran. Tuwang-tuwa si J.D. Vance. Ang kanyang mukha mga kaibigan ay maaliwalas at dala ang isang promise. Ayon sa kanya, pumayag ang Iran sa tatlong malalaking bagay. Nag-viral pa ang mga pahayag ni J.D. Vance at talaga namang pinag-usapan ng iba't ibang news agencies sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon kay J.D. Vance, pumayag di umano ang Iran na ang kanilang bansang Iran ay papasukin ng mga eksperto upang magsagawa ng nuclear site inspections. Kasamang mag-i-inspeksyon ang IAEA o yung tinatawag na International Atomic Energy Agency, maging ang iba't ibang mga kinatawan na may kinalaman sa bagay na ito. At ang pangalawa mga kaibigan ay ang tuluyan na pagbubukas ng Strait of Hormuz at kung sino ang mamamahala dito. At ang pangatlo ay ang tinatawag na Deconfliction Framework for Lebanon. Tinutukoy nito mga kaibigan ay ang katapusan na rin ng ginagawang pag-atake ng Israel sa Hezbollah ng Lebanon. Yan ang tatlong bagay na big deal sa Iran. At yan ang dinala ni Vice President J.D. Vance sa Amerika. Nakamit daw yan ng kanilang pag-uusap. Malaking bagay ang mga pahayag ni J.D. Vance mga kaibigan sapagkat kung ito ay totoo, nangangahulugan lamang ito na tuluyan ng mawawalan ng nuclear weapon project ang Iran maging ng kanilang mga ballistic missiles. Maganda ang mga pahayag ng Amerika. Pero nang magsalita ang kampo ng Iran nang ito ay lumantad sa Islamabad, Pakistan, wala ni isa rito ayon sa Iran ang may katotohanan. Tama ang iyong narinig mga kaibigan, lahat ng ito ay hindi raw totoo ayon sa Iran. Ganito ang explanation ng Iran mga kaibigan. Ayon sa Iran, meron silang karapatan na proteksyonan ang Iranian people o ang kanilang bansa. At upang mangyari yan mga kaibigan, kinakailangan nila ng depensa. Oo nga naman. At ang isa sa mga depensa na tinutukoy ng Iran mga kaibigan ay ang kanilang ballistic missiles, maging ang kanilang nuklear. Ngayon, dahil ganito ang pahayag ng Iran,
Hindi ba't lumalabas ito mga kaibigan na ang kanilang kasunduan ay nawawalang bisa? Dagdag pa ng Iran na kung wala silang ballistic missiles, ang kanilang bansa ay katulad na sana ng Gaza ngayon. Ito ay dahil sa mga ginagawang pag-atake ng Israel sa naturang bansa kontra Hamas. Isa raw itong patunay na kinakailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang ballistic missile project sapagkat ito ay isang napakalaking depensa ng kanilang bansa. Iginigiit din ng presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian ni minsan hindi raw ito nabanggit sa kanilang agreement. Kung baga, pinapalabas ni Masoud Pezeshkian mga kaibigan na hindi kasama sa kanilang kasunduan na ihihinto ng Iran ang kanilang ballistic missiles. Pero iba rito mga kaibigan ang sinasabi ng Amerika sapagkat ayon sa Amerika, kasama sa kanilang kasunduan ang paghinto ng Iran ng kanilang uranium enrichment. Ngayon, ang uranium enrichment mga kaibigan ay isang napakahalagang sangkap sa pagsagawa ng kanilang nuclear weapon at ballistic missiles. Paano sila makapagpapatuloy sa kanilang pagsasagawa o production ng ballistic missiles kung walang uranium enrichment? Kung baga, lumalabas na ang katotohanan sapagkat nitong nakaraang araw nang tanungin ang Iran kung ano ang kanilang gagawin sa kanilang uranium enrichment, wala itong sinabi maliban sa kanilang pahayag na i-aanunsyo nila ito sa mga susunod na araw sa loob ng 60 days. Pero ang katotohanan ay wala pang sinasabi ang Iran kung isusuko ba nila ang kanilang uranium enrichment. Pero ngayon, tila lumalabas na ang katotohanan. Ayaw nila itong isuko sapagkat meron silang balak na magsagawa o magpatuloy ng kanilang ballistic missiles at nuclear weapon. Ito raw ay pangdepensa lamang at hindi panggera. Kinwestiyon din ng Iran kung bakit ang Israel at ang ibang bansa may ballistic missiles, meron ding nuclear weapon, bakit sila ay hindi? Nako, kung ganito ay nagkakainitan na naman ang Amerika at ang Iran. Parang nangangamoy bagong digmaan na naman sa pagitan ng dalawang bansang ito. Dahil igigiit din ito ng presidente ng Amerika na si President Donald Trump na kinakailangang o absolute ihinto ng Iran ang kanilang proyektong nuklear. At eto pa, ayon sa ulat, hindi papayag ang Iran na magsasagawa ng nuclear site inspection ang iba't ibang agencies sa kanilang bansa. Nako, matindi yan mga kaibigan dahil kung hindi papayagan ng Iran na inspeksyonin ang kanilang bansa, lumalabas na parang may itinatago sila. Ngayon, kung ganito naman ang pahayag ng Iran, sa mga pahayag naman ni J.D. Vance, lumalabas na si J.D. Vance ay nagsisinungaling. At ang pangalawa, marahil tinutukoy lamang ni J.D. Vance ang kanilang gustong mangyari pero hindi ito pinirmahan ng Iran. Nako, ano na namang sitwasyon ang nangyayari sa pagitan ng Amerika at ng Iran? Mga kaibigan, susubaybayan natin yan kung ano ang magiging pahayag ng Amerika tungkol sa mga pahayag ng Iran. Dito lang sa Usapang Banal. At upang mangyari yan ay huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe dito sa napakaliit na channel na ito. Manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.